Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3781. Tumanggo ang matangos na ilong. Ang taong ito ay mental. Kahit na siya ay may kapani-paniwalang background o ano paman, walang paraan na kahit sinong matatanda o pinuno ng angkan ay magbibigay sa kanya ng napakaraming piraso ng purple gold. Samantala, tiningnan ni Lorraine ang malaking scroll at nakitang bumaba na ang posibilidad sa pangalan ni Jack. Bumao ng panghihinayang sa kanyang lalamunan nang maramdaman niyang dapat ay pumuste siya bago ang lalaking nakaitim na damit. May magagawa pa sana siya. Ang mga posibilidad na ibinaba sa ganoong lawak ay nagpasakit sa kanya. Napansin din ito ni Marth. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, at nakasimangot na sabi ni Lorraine, bakit hindi ka naniniwala sa akin this one time? We can both place our bets with one person's name. The odds won't change that way, and we'll be able to make more. Kumunat ang noo ni Marth. Naisip niya iyon, ngunit nais niyang ilagay ang taya sa ilalim ng kanyang pangalan. Kung tutuusin, wala siyang tiwala kay Lorraine. Nang makita ang pananahimik ni Marth, nalaman agad ni Lorraine ang ikinababahala ni Marth. Nakakunot ang noo niya, don't worry, hindi ako gagawa ng ganyan. Tumaas ang isang kilay ni Marth. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, pero sobra-sobra na ito. 3,750,000 might not much for the warriors that are above average, but it's a huge sum for me and you. If I give you everything, it's just too much of a risk for me to take. Ngumisi si Lorraine. Can you at least think somewhat better of me? Gaano man ako kahirap, hindi ko susubukan na kunin ang pera mo sa pastahan. Biglang yumigting ang atmosphere nilang dalawa, nakaka-mellow out lang. Wala ni isa sa kanila ang pumayag na magpatinag. Gayunpaman, alam nila na ang paglalagay ng taya sa ilalim ng pangalan ng isang tao ay ang mas matalinong pagpili. Kung pipiliin nilang gawin laban doon, ang dalawa sa kanila ay maiipit sa pakikipaglaban kung sino ang unang tumaya. Ito ay isang problema na hindi nila malutas. Pagkatapos ng lahat, ang tao sa likod ay tiyak na matatalo. Kung nanalo si Jack, pinag-uusapan nila ang pagkawala ng ilang daang libo. Wala ni isa sa kanila ang pumayag na umatras. Saktong nasa isang hindi pagkakasundo sila, umalangaw-ngaw ang boses ng lalaking nakasuot ng itim, kayong dalawa sa likod ko, may balak ba kayong tumaya kay Jack? Nanigas ang dalawa nang mapatingin sila sa lalaking nakaitim na damit. Hindi naman siguro nila maitago ang motibo kaya tumanggo sila. Napatingin ang lalaking nakaitim na damit kina Lorraine at Marth. Narinig niya ang kanilang munting pagtatalo. Sa bagay, hindi naman sila masyadong tahimik, at napakalapit niya sa kanila. Ang dalawang lalaking ito ay nagpaplano sa pagtaya sa karamihan ng kanilang mga kapalaran kay Jack. Iyon ay hindi na lamang isang sugal kundi isang huling ditch na pagsisikap na may maliit na pagkakataon na magtagumpay sa halip. Para bang sigurado silang dalawa na mananalo si Jack, na pumukaw sa interes ng lalaking nakaitim na damit. Nagtaas siya ng kilay at nag-isip saglit bago niya sinabing, kilala niyo ba si Jack? Natigilan sina Marth at Lorraine nang marinig nila ito. Si Marth ang unang nag-react na agad na umiling at pilit itong itinanggi. Gayunpaman, hindi binigyan ng pagkakataon ng lalaking nakaitim na damit si Marth. No need to deny it. Sa mga ekspresyon mo, halatang kilala niyo siyang dalawa. Kung hindi ako nagkakamali, sabay kayong pumasok na tatlo sa capture hall, at sabay pa kayong umupo. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo kung sasabihin mong hindi mo siya kilala? Kabanata 3782. Dahil ang daming sinabi ng lalaking nakaitim na damit, walang kwenta na tanggihan ito, at kapwa natahimik sina Marth at Lorraine. Ngumisi ang lalaking nakasuot ng itim na damit at sinabi, kahit na magkakilala kayo, malamang na hindi kayo ganoon ka-close. Kung hindi siya gumamit ng 100,000 espiritong kristal para ipaubaya sa akin ang kanyang taya. Ang mga salitang iyon ay bumangon kay Marth. Hindi tulad ni Lorraine, wala siyang anumang conflict kay Jack at sinundan lang niya si Jack dahil gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon kay Jack. Naku, hindi napunta sa gusto niya. Napaatras siya ng isang hakbang sa pinakamahalagang sandali. Totoong na conflict siya nang hayaan ni Jack ang lalaking nakaitim na pangasiwaan ang bagay na iyon. Sa isang banda, nagpapasalamat siya na ginawa iyon ni Jack dahil hindi nito ilantad ang relasyon nila ni Jack at hindi sila mauwi sa pagkamuhi ng Star Continent. Sa kabilang banda, ipinakita rin nito na walang tiwala si Jack sa kanilang dalawa. Posible rin na nakita niya ang pagdududa nilang dalawa at ayaw niyang pahirapan ang mga ito. Hindi alintana, nawalan siya ng pagkakataong makaagaw ng pabor sa isang malakas. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay karaniwang nakikita mula sa kanilang mga ekspresyon kung ano ang kanilang iniisip, kaya hindi na kailangan ang mga tanong.
Nagtaas siya ng kilay. I'll bet 6 million. Why don't we do this bet together? Since wala kayong tiwala sa isa't isa, iabot mo na lang sa akin ang spirit crystals. I can sign a contract with you both para walang puwang sa pagsisisi. Nanlaki ang mga mata ni na Mart at Lorraine. Kapag napirmahan na ang kontrata, masisira ang kaluluwa ng sinumang labag dito. Kung pumirma ang tatlo sa isang kontrata, hindi na kailangang mag-stock sa mga detalye. Walang paraan upang labanan ang anumang kontrata pagkatapos ng lahat. Karaniwan, ang mga mandirigma ay bihirang pumirma sa alinman sa mga kontratang iyon, at ang ilan ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa lagdaan ito. Ang lalaking nakasuot ng itim, gayunpaman, ay tila mabilis na pumayag na pirmahan ito. Sa totoo lang, iyon lang marahil ang paraan para malutas ang problema. Kaya, nagpasya silang tatlo na magtulungan at ibinigay ang lahat ng mga espiritong kristal sa lalaking nakaitim na damit, na ang kabuuan ng kanilang mga espiritong kristal ay 14 milyon. Katumbas iyon ng 1.5 piraso ng purple gold, na nakakaawa kung ikukumpara sa taya ni Jack. Sa isa pang 14 milyon taya, ang logro ni Jack ay bumaba ng 0.04%, natitisod mula 1:1.83 hanggang 1:1.79. Habang nagbabago ang mga posibilidad, ang ilan sa mga tao doon ay nanghina. Nakita ng lahat si Jack na tumataya ng 20 piraso ng purple na ginto, ngunit paano naman ang tatlo pa? Sumama sila sa kanilang kayamanan upang tumaya ng 14 milyon sa isang go. Kahit na ang 14 milyon ay walang halaga kumpara sa 200 milyon, ito ay isang astronomical na kabuuan para sa karamihan ng mga tao. Ang pagbabago ng posibilidad ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang matatalas na mata ni Percy ay tumingin sa ibabaw na may layuning pumatay na parang galit na agila. Nang makita ito, yumuko sina Lorraine at Mart, hindi nang ahas na salubungin ang kanyang tingin. Kung ikukumpara, kalmado ang lalaking nakasuot ng itim. Kahit na hindi siya nang ahas na lubusang baliwalain ang Star Continent tulad ni Jack, hindi siya takot sa Star Continent gaya ng mga regular na tao. At least, hindi niya inisip na masaktan sila. Mas lalong tumindi ang tingin, walang pakialam ang lalaking nakasuot ng itim. Mabagyo ang ekspresyon ni Rowan sa stage. Nakatutok ang kanyang mga mata sa scroll sa hangin. Nagbabago ang posibilidad ng lahat, at nang makita niyang mas mababa ang posibilidad ni Jack kaysa sa kanya, parang sinampal siya. Hindi na natuloy ang mga bagay na gusto niya simula nang makilala niya si Jack. Kahit na ang mga posibilidad ay hindi ang gusto niya. Bakit ang kanyang logro ay nasa 1.92 habang ang kay Jack ay nasa 1.79? Ito ay isang buong 13% mas kaunti. Sa mga mandirigma sa entablado, mas mababa ang posibilidad na mayroon sila, mas nakilala ang kanilang lakas ng iba at ang kanyang mga posibilidad ay kakilakilabot. Lalong tumaas ang galit ni Rowan habang tumitig siya. Kahit alam niyang wala siyang paraan para ikumpara si Randall, mas malakas pa rin siya kay Jack. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging resulta. Kabanata 3783. Galit na kinagat ni Rowan ang kanyang mga ngipin, ngunit wala siyang masabi sa sandaling iyon. Sinulyapan siya ni Percy kanina, at masasabi niyang gusto ni Percy na panatilihin niya ang kanyang kalmado at itigil ang pagkontra kay Jack kung sakaling may magbago. Naging kapaki-pakinabang sa kanila ang naunang desisyon ni Jack, kaya kahit na pakiramdam ni Rowan ay saysabog na siya sa galit at gusto niyang bumangga sa pader, kailangan niyang pakalmayan ang sarili at tiisin. Sa isa pang 5 minuto, ang lahat ng mga taya ay inilagay, at ang lugar ng pagtaya ay nagsara. Nagkaroon ng malabong kulay ube mula sa gitna ng entablado. Nang makita ang ningning, lahat ay nagpipigil ng hininga. Higit sa liwanag condensed, dahan-dahan na bumubuo ng isang napakalaking figure. Isa itong napakalaking ahas na may 3 ulo, ang kaliskis nito ay may iba't ibang espesyal na simbolo. Tumaas ang isang kilay ni Jack at bumulong, it's a 3-headed silver python. Karamihan sa mga silver python na may 3 ulo ay naninirahan sa mga first grade world, ngunit ang ilan sa mga ito ay umiral sa second grade world. Karamihan sa mga dumalo ay maaaring makilala ito sa isang sulyap. Pagkatapos ng maikling katahimikan, muling nagsalita ang mga tao. I can't believe it's a 3-headed silver python. Akala ko ito ay isang bagay na hindi ko makikilala. 3-headed silver python are not easy to deal with. They're only weaker of purple-feathered beasts but not by much. The python's defenses are shocking. Even his natural-born technique is at the upper and god realm. Magiging mahirap ito. Akala ko mananalo si Randall, pero ang hayop ay isang 3-headed silver python. Kung ang sitwasyon ay pareho sa huling labanan, magkakaroon sila ng napakagandang tsansa na manalo. Gayunpaman, ito ay iba. Natalo na sila ng isang tao bago pa man sila nagsimulang lumaban. Pag-aaway, hindi sila lahat ay nasa parehong pahina.
Kung magpapatuloy ito, malamang nasa 40% lang ang tsansa na manalo sila. Nakataas sa ere ang tatlong ulo ng Silver Python na tatlong ulo. May electric glint ang kaliskis nito habang malamig na pinagmamasdan ng anim na mata nito ang lahat. Maliban kay Jack, nakakunot ang noo ng iba sa kanila. Lumingon si Randall kay Rowan, seryosong sabi, siguraduhin mong buo ang suporta mo sa akin mamaya. Kung hindi makinig ang iba, patayin mo na lang sila. Mariing tumango si Rowan. Pareho nilang napagtanto na kailangan nilang gawin ang lahat para mapanalunan ito. Kung ikukumpara sa iba pang nababalisa ng mga kalahok, mas kalmado si Jack. Tumangala siya at tinaya ang tatlong ulo na Silver Python na parang may iniisip. Habang mahigpit na hawak ng lahat ang kanilang mga sandata, dahan-daang naglakad si Jack patungo sa sawa. Nagpalitan ng tingin ang iba, at kumaibot ang mga labi ni Rowan. Gusto niyang kutsain si Jack, ngunit nagpipigil siya nang maalala ang babalang tingin ni Percy. Seryoso talaga siya. Akala ko nagbibiro lang siya, pero mukhang may balak talaga siyang harapin ang halimaw na mag-isa. Tingin mo ba alam niya kung gaano kakilakilabot ang tatlong ulo na Silver Python? Sino ang nakakaalam kung gagawin niya o hindi? Hindi siya kailanman sumalungat sa kanyang salita. Lahat ng sinabi niyang gagawin niya. Maaaring magmukha siyang mayabang, ngunit nananatili siyang tapat sa kanyang salita. Nakahinga ng maluwag si Nim nang makita ang eksena. Akala niya ay biglang magbabago ang isip ni Jack pagkatapos niyang makita ang tatlong ulo na Silver Python. Kahit gawin niya iyon, wala silang magagawa. Matatalo sana sila sa pinakamagandang pagkakataon. Pinaikit ni Percy ang kanyang mga mata. Lalong nagiging interesante ang taong ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo. Alam niyang delikado ito, ngunit pinipilit niyang magpatuloy. Ito ay nagpapakamatay, ngunit siya ay tumatalon kaagad. Wala ba siyang pakialam sa pagkamatay, o sadyang ignorante lang siya? Sa sandaling iyon, maging si Percy ay nalilito. Hindi niya masabi kung ano ang plano ni Jack. Gayunpaman, hindi sinalungat ni Jack ang kanyang salita, na kapakipakinabang sa kanila. Kabanata 3784. Ang mga mata ng Silver Python na may tatlong ulo ay may malamig na kumikinang sa kanila habang nakatingin ito sa maliit na tao na lumapit dito. Napanatili nito ang ilan sa kanyang katalinuhan. Ang sawa ay may espesyal na kasanayan, ang tatlong pares ng mga mata nito ay nakakakita sa laman ng tao upang makita ang mga buto nito. Kaya, habang ang mga tingin nito ay dumaan sa mga tao, masasabi nito kung gaano katanda ang bawat isa sa paghusga sa kanilang mga buto. Ang lahat ng mga taong ito ay mas bata sa 60 taong gulang. Para sa three-headed Silver Python na nabuhay ng daan-daang libong taon, nakakaawa lang. Ang mga taong iyon ay pawang mga langgam. Napatingin ang sawa kay Jack na nasa harapan nito, tila nagtataka kung ano ang sinusubukang gawin ng isang maliit na tao. Hinahamon ba niya ang sarili niya? Huminga ng malalim si Jack, hindi pinansin ang sinasabi at pinaplano ng iba. Sa pagkakataong iyon, nakatutok lang ang mga mata niya sa sawa na may tatlong ulo na nasa harapan niya, at wala nang ibang pakialam. Kahit si Jack ay hindi sigurado kung mapapatay niya ang halimaw na iyon. Ang halimaw ay pinaghigpitin ng mga batas ng Whirling World, kaya hindi posible na mayroon itong mga kakayahan na mayroon ito sa labas ng mundo. Kung nakilala niya ang isang mature three-headed Silver Python sa labas ng mundo, si Jack ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na tingnan ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hayop sa banal na nagpapatibay na kaharian. Kahit na mayroon siyang Storm God rank technique, hindi pa rin siya makakalaban nito. Hindi niya maiiwasan ang isang paghampas ng buntot nito. Dahil doon, huminga ng malalim si Jack habang nakatitig sa tatlong ulo na Silver Python. Nagsimula siyang bumuo ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang ang mga nakakondensed sa hangin. Isang singsing na kumikinang sa madilim na pula ang bumungad sa kanyang harapan. Kasabay nito, isang kulay abong figure ang lumitaw sa likod ni Jack. Ang figurang iyon ay napuno ng kulay abong enerhiya at mukhang gawa sa usok. Sa mas malapit na pagsisiyasat, masasabi ng isa na ang figure ay kahawig ni Jack. Is that a world avatar? Hingal ng isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, nakanganga sa nakikita. Maaaring sabihin ng sinumang mandirigma na may kaunting kaalaman na ang figure sa likod ni Jack ay ang kanyang avatar sa mundo. Ang bawat isa ay may iba't ibang avatar sa mundo, at ang mga avatar sa mundo ay mga salamin ng mga batas ng mundo. Magkakaroon din ito ng iba't ibang hitsura batay sa mga individual na mandirigma. Napakakaunting mga avatar sa mundo na pareho sa mundo. Nakatuon ang mga mata ni Jack sa tatlong ulo na sawa na nasa harapan niya. Ramdam niya kung gaano kalakas ang halimaw. Kahit sinong normal na mandirigma ay nanginginig sa kanilang pantalon na nakatayo lang doon. Para sa mas maraming life points, si Jack ay hindi nagpigil. Ilantad man ang lahat ng kanyang kakayahan sa lahat ng naroon, wala na siyang pakialam.
Ang badge na nagdala sa kanya dito ay isang bagay na nakuha niya ng buong lakas. Dapat itong maging espesyal. Kahit na hindi niya alam kung bakit siya dinala ng badge doon, kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Inaasahan niya ang isang himala. Ang mga kaisipang ito ay umiikot sa kanyang isipan, at sa wakas ay inalis ni Jack ang kanyang pag-aalinlangan. Kabanata 3785. Sa sandaling iyon, pakiramdam ng lahat ay may mali. Nagawa ni Jack na bumuo ng isang world avatar, na nangangahulugang siya ay medyo may talino at isa na sa pinakamataas na antas ng mga mandirigma. Paano magagawa ng isang tulad niyan ang mga bagay na walang katotohanan? Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang tingin ng lahat kay Jack. Sa sandaling nakita nila si Jack na bumubuo ng isang avatar sa mundo, hindi nila mapanatili ang kanilang kalmado. Ano bang mali sa lalaking iyon? Siya ba ay tunay na dementado? Nasira ba ang utak niya? Nanlaki ang mga mata ni na Percy at Nim. Ang lakas na ipinakita ni Jack ay lubos na nakakabigla sa lahat. Sa kanilang dalawa, napakalaking impact. Patuloy na inihayag ni Jack na mas malakas siya kaysa sa inaakala nila, at sa tuwing ipinapakita niya ang kanyang mga kakayahan, hindi sila maaaring manatiling kalmado. Naisip nila na si Jack ay isang mahirap, may problema sa pag-iisip. Kahit na palagi niyang pinapahiya ang mga ito, wala siyang aktwal na banta. Hanggat inalis nila siya sa tuwing maginhawa sa kanila, hindi ito magiging problema. Gayunpaman, sa puntong ito, tila napakasimple nilang tiningnan ang sitwasyon. Ang kabilang partido ay hindi isang ordinaryong tao pagkatapos ng lahat. Naramdaman ni Percy na gumagapang ang kanyang pagkabalisa. Sa puntong ito, tumingin siya kay Jack na parang pinatay niya ang kanyang pamilya. There's something wrong with this guy. Something is wrong. Look into it right now. Gawin mo ang lahat para makita mo kung sino siya. Siya ay balisa, hindi mapakali, at hindi na makapaghintay at makita kung ano ang nangyari. Ang pagganap ni Jack ay parang bombang sumabog na bumabalot sa pagtingin ng lahat sa kanya. Noong una, inakala nilang wala nang magagawa si Jack laban sa kanila sa sandaling umakyat siya sa entablado, ngunit sa wakas ay napagtanto nila na sila ay masyadong walang muwang. Sa buong oras na ito, hindi nila napagtanto kung gaano kalakas si Jack. Kung tutuusin, parang sinakihan talaga sila. Ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay i-verify kung sino at gaano kalakas si Jack. Sa pamamagitan lamang ng pag-alam kung sino siya ay talagang malalaman nila kung ano ang kanyang mga layunin. Ang puso ni Percy ay humahampas sa kanyang dibdib, at nakaramdam siya ng matinding sakit. Masiglang tumango si Nim, natural na parang may kakaiba din kay Jack. Hindi tulad ni Rowan, wala siyang maikling fuse. Kung mas mapanganib ang sitwasyon, mas kalmado ang kanyang pagkilos. Sayang lang at hindi siya gaanong talented. Kung hindi, ang kanyang posisyon ay maihahambing sa kay Percy. Samantala, sa entablado, baka sa mukha ni Rowan ang kawalan ng paniwala, halos lumuwa ang mga mata sa mga saksakan nito. Bahagyang nanghina ang kanyang pangahabang hindi makapaniwalang tumingin kay Jack at sa kanyang world avatar. Paano? Kahit na hindi pa siya nakakabuo ng isang world avatar, ang hambog na ito ay maaaring bumuo ng isa. Nangangahulugan ito na hindi ibinigay ni Jack ang lahat ng mayroon siya noong lumaban siya kay Hamish. Nangangahulugan ito na hindi man lang nagawang tumayo ni Rowan kay Jack. Hindi ito matanggap ni Rowan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Jack, hindi niya kayang tunawin at tanggapin ang katotohanan. Paano naging mas malakas ang ilang bumpkin mula sa isang ikatlong baitang mundo kaysa sa kanya? Ang lalaking iyon ay isang magarbong tao, isang walang utak na vermin na hindi man lang karapat-dapat na mag-scrub ng kanyang sapatos. Bakit nakagawa si Jack ng world avatar pero hindi siya? Si Rowan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay naninigas. Ang puot sa kanyang puso ay malapit ng kainin ang kanyang katwiran. Sa sandaling ito, napagtanto ni Randall na may mali. Nilinggan niya ang galit na si Rowan bago tumingin kay Jack. Sa sandaling iyon, ang kanyang emosyon ay parehong komplikado. Ang akala niya ay langgam lang si Jack na kaya niyang patayin anumang oras, ngunit ang nangyari, si Jack ay isang lobo na hindi ganoon kadaling harapin. Kung hindi dahil sa ipinakita ni Jack ang ilan sa kanyang mga kasanayan kanina, sila ay nagdusa ng ilang mga kahihinatnan. Baka nasugatan pa siya, at nakapipinsala iyon. Kabanata 3786. Mahigpit na hinawakan ni Randall ang braso ni Rowan. Kitang-kita niya na nanginginig ang buong katawan ni Rowan sa galit. Parang sasampalin si Rowan at susugod para isumpa si Jack. Nasa bingit na si Rowan ang pagkawala ng malay. Napakahalaga ng isang sandali para hayaan nilang sirain ni Rowan ang sitwasyon sa kanyang init ng ulo. Huminga ng malalim si Randall at mahinahong sinabi, Rowan, gumising ka. Kung hindi, baka sumuko ang lalaking ito sa pagharap sa tatlong ulo na pilak na sawa.
Kung mapupunta tayo sa isang kaguluhang labanan, ito ay isang malaking kawalan para sa atin. Ang mga salita ni Randall ay parang kampana na gumising kaagad kay Rowan. Sinumpa ni Rowan ang sarili dahil hinayaan niyang manig ang galit niya. Tama si Randall. Ang sitwasyon ay kapaki-pakinabang sa kanila. Paano kung may kakayahan si Jack? Masyado pa siyang mayabang. Isang mature na three-headed silver python sa labas ng mundo ang may kakayahang maabot ang huling divine solidifying realm. Kahit na ang ahas ay pinaghigpitin ng mga batas ng mundo, hindi pa rin ito dapat maliitin. Walang paraan na matatalo ni Jack ang halimaw ng mag-isa. Ang mga aksyon ni Jack ay karaniwang pagpapakamatay. Isa sa 10 kalahok ay napilayan ni Jack. Ang iba ay tiyak na atres sa isang mahalagang sandali. Kung may manggahas na tumulong kay Jack, kalabanan ito ng dalawa. Sa pag-iisip tungkol doon, biglang may nasisiyahang ngiti sa mukha ni Rowan. Paano kung malakas si Jack? Hila-hila pa si Jack sa katangahan niya. Nagtaka talaga si Rowan kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Jack na hamanin ang isang silver python na may 3 ulo na mag-isa. Suicidal lang yun. Pagkatapos, kung tuluyang napilayan si Jack, magiging mas madali ang mga bagay para sa kanila. Kung ikukumpara sa iba't ibang panloob na pag-iisip ng mga tao, ang 3 ulo na pilak na python ay mas kalmado. Ang mga taong iyon ay nang-ahas na hamanin ito na sapat na para lubusang galitin ang hayop. Gayunpaman, sinabi ng mga pandaman ng hayop na ang mga tao ay hindi kasing mahina gaya ng inaakala nila. Ang 6 na malamig na mata ng hayop ay mukhang seryoso. Ibinuko nito ang lahat ng 3 bibig nito habang ang isang kulay ube, dumadagandong na enerhiya ay namuo sa loob nito. Narinig nila ang tunog ng kulog, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Jack. Pinilit niyang huwag pansinin ang ibang iniisip. Ang Violet 7 Deaths Array ang naging pinakamahirap na hamon na napanalunan niya. Pakiramdam niya ay lalo lang humihigpit ang laban. Gayunpaman, hindi siya natakot. Ang gayong hamon ay pumukaw lamang sa kanyang mapagkompetensyang espiritu. Ito ang nag-udyok sa kanya na maging mas mahusay. Ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay mga hari. Hanggat siya ay patuloy na lumalakas, siya ay mabubuhay ng comfortable. Huminga ng malalim si Jack bago siya malamig na nagsalita, halika nga. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kalakas. Sa sandaling sinabi iyon ni Jack, agad siyang sumugod. Sa sandaling iyon, nagsimula ang pag-atake ng kidlat ng 3 ulo na silver python. Isang matinding purplish gold attack ang nagsimulang umatake kay Jack habang ito ay buzz. Nagtakip ng ngipin si Jack ngunit hindi bumabagal. Siya ay patuloy na sumulong patungo sa purplish gold attack. Matapos makita ng mga karanasang mandirigma na kalahok ang lahat ng iyon, nagsimula silang umiling. Tunay na walang ingat ang kilos ni Jack, huwag na nating pag-usapan kung ang kanyang kapangyarihan ay maaaring makipagkompetensya sa 3-headed silver python, mas malapit ang 3-headed silver python, mas mataas ang banta. Kung siya ay mabaygo, ang paglipat na ito ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay. Hindi man ganoon ka-experience si Jack sa labanan, naiintindihan niya iyon. Ang dahilan kung bakit siya patuloy na sumugod ay natural dahil siya ay may plano. Ang kanyang layunin ay talagang napakahusay, at makakamit niya lamang ito sa pamamagitan nito. Kabanata 3787. Higit pa rito, binabantayan ni Randall at Rowan ang lahat. Kailangan niyang tiyakin na magbubunga ang isang hampas na ito. Kung hindi, ito ay magiging isang mahirap na labanan. Pinaikit ni Rowan ang kanyang mga mata, may sira talaga ang ulo niya. Sabik na siyang mamatay. Sinabi niya iyon habang nakatingin kay Jack, na hindi man lang binagalon. Ang mga salitang iyon ay eksakto kung ano ang iniisip ni Randall at halos lahat ng mandirigma sa entablado. Si Jack ay parang isang gamo-gamo na sumusugod sa apoy. Siya ay naghahanap ng kamatayan. Bang! Sa isang malakas na pagsabog, ang purple gold electric ball ay nakipagsagupaan sa Jack's soulburst ring. Ang matinding pagsabog ay nagsimulang masira ang espasyo sa kanilang paligid. Nagdulot ito ng shockwave pagkatapos ng shockwave. Nasa sulok ng lahat si Jack, at pinalipad siya ng shockwave. Siya ay pinalipad pabalik, at hindi napigilan ni Jack ang pagluwa ng isang subo ng dugo sa hangin. Agad siyang bumangga sa protective barrier. Sa kabutihang palad, naprotektahan siya ng soulburst ring mula sa karamihan ng pag-atake. Hindi iniwan ng kanyang mga mata ang 3 ulo na silver python sa buong panahon. Kung ikukumpara kay Jack, ang 3 ulo na silver python ay nasa mas masahol na kalagayan. Para masigurado na mas malapit ang pagsabog sa sawa, binaliwala ni Jack ang sariling kaligtasan. Dahil dito, naabot niya ang kanyang nais. Ang sentro ng pagsabog ay hindi kapani-pani walang malapit sa tiyan ng silver python na may 3 ulo. Ang Soul Sky ay isang Storm God rank technique. Sa tulong ng kanyang World Avatar, ang mapanirang kakayahan nito ay tumaas pa. Ang kanyang Soul Burst Ring ay ang pangalawang antas ng Soul Sky.
Sa pamamagitan ng World Avatar upang palakasin ito, ang mga mapanirang kakayahan ng Soul Burst Ring ay napakalapit sa perpektong antas ng Soul Sky. Kung ang Soul Sky ay isang upper god rank technique, ang mga mapanirang kakayahan nito ay tiyak na maitataas sa buong antas ng isang perpektong avatar sa mundo. Gayunpaman, ang Soul Sky ay masyadong mataas ang ranggo. Kahit na ang World Avatar ni Jack ay perpekto sa unang yugto, na nakumpleto ang lahat ng 76 na ron, nabigo siyang tunay na mapataas ang kapangyarihan ng Soul Sky ng buong antas. Gayunpaman, ayos lang iyon. Nakuha pa rin niya ang gusto niyang resulta. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng napakalaking butas sa tiyan ng sawa. Ang mga laman sa paligid ng sugat nito ay ganap na nasunog. May malabong sumisitsit pa sa paligid na parabang sinusunog ng apoy ang katawan nito. Hindi na kasing yabang ang sawa tulad ng dati. Nakapulupot ang katawan nito habang namimilipit sa lupa sa sakit. Ang natural-born technique ng Python na ito ay umabot na rin sa Storm God rank, ngunit dahil sa mga paghihigpit ng mga batas sa Whirling World, ito ay natigil sa unang yugto. Samantala, napakalapit na ng Jack Soul Sky sa kumpletong mastery. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng magkabilang panig ay malinaw. Ang tatlong ulo na Silver Python ay hindi naging katapat para sa Soul Sky. Maaliwalas ang lakas ng pagsabog sa paligid ng tiyan ng sawa. Namilipit ang sawa sa lupa. Panay ang iling ng tatlo nitong ulo. Ang eksenang iyon ang naging dahilan ng pagpigil ng lahat. Natigilan silang lahat sa sigaw ng sakit na nagmumula sa sawa. Ang lugar ay ganap na tahimik. Nakatitig ang lahat na nanlalaki ang mga mata at nakanganga ang kanilang mga bibig, puno ng hindi paniniwala. Hindi sila makapaniwala na totoo ang nakita nila. Laking gulat ng lahat sa eksenang nasa harapan nila kaya walang lumalabas na salita sa kanilang mga bibig. Nagtaka pa sila kung may nakikita ba sila. Kabanata 3788. Isang ilusyon lamang ang magkakaroon ng kahulugan kung isasaalang-alang ang lahat ng kanilang nakita. Ang tatlong ulo na Silver Python ay isang walang kapantay na pag-iral sa kanilang mga mata. Ito ay isang bagay na agad nilang tatakasan. Gayunpaman, talagang nagawa ni Jack na sirain ang tiyan nito at mamilipit ito sa lupa sa sakit. Ito ay hindi kapanipaniwala. Walang makapaniwala sa kanilang nakita. Hindi napigilan ng isang tao ang bamulong, "Oh God! May tinamaan ako ng kidlat. Nanaginip ba ako? Nasa lupa ba ang tatlong ulo na Silver Python?" Baka nasugatan ng lalaking iyon, pero kayapan niyang tumayo. Mukhang kayapan niyang lumaban, ngunit ang tatlong ulo na Silver Python ay nasugatan ng husto. Napakalaki ng sugat nito sa tiyan. This is absurd. I have to be dreaming. There's no way this is happening otherwise. Hindi lang ikaw ang nananaginip. Lahat tayo ay nanaginip din. Ganoon ba talaga kalakas ang lalaking ito na si Jack? Nagawa niyang talunin mag-isa ang isang Silver Python na may tatlong ulo. Kung sinabi ko sa sino mang may nangyaring ganito, iisipin nilang baliw ako. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang mga tao ay nagkagulo. Napakaingay ng mga talakayan sa paligid ng lugar kaya masakit sa tenga, ngunit wala nang pakialam doon. Nagwala ang lahat dahil sa nangyari kanina. Kung hindi nila ito nasaksihan sa kanilang sarili, hindi sila maniniwala na ito ay totoo. Ito ay masyadong walang katotohanan. Ang ilang mga mandirigma ay nag-isip na sila ay nananaginip. Kahit na ang mga panaginip ay hindi ganoon katakataka. Nanlaki ang mga mata ni Rowan. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa kabuuan. Diretso niyang tinitigan si Jack na parabang sinisipat niya ang isang buta sa katawan ni Jack. Personal niyang nasaksihan ang lahat ng nangyari, ngunit hindi siya makapaniwala. Napalunok siya habang naninigas ang mukha. Lumingon siya para magtanong, nanaginip ba ako? Dapat panaginip lang to, diba? Randall, sabihin mo. Ako kung panaginip ito. Tinamaan ba ako ng ilusyon? Masyadong hindi kapanipaniwala ang lahat ng nangyari. Ayaw maniwala ni Rowan. Gayunpaman, ang tatlong ulo na pilak na sawa na gumugulong sa lupa ay nagpaalala sa kanya na ito ay totoo. Talagang nagawa ni Jack na harapin ang tatlong ulo na pilak na sawa ng mag-isa. Siya ang naging biro sa buong panahon. Nagsimulang huminga ng may pag-aalala si Rowan. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang isip ay magulo. Hindi man lang siya makapag-isip ng maayos. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin sa mga sandaling iyon. Hindi na rin niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Pakiramdam niya ay inalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Si Randall, na palaging kalmado, ay ganap na nanigas sa sandaling iyon. Natigilan siya sa kinatatayuan, at maging ang paghinga niya ay mahina. Bago ito, nagawa na niyang maghusga at sabihin kay Rowan na huminahon, ngunit nawala ang lahat ng kanyang katwiran sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay masyadong nakakagulat. Hindi niya ito matanggap. Naikuyom ng mahigpit ni Randall ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mukha ay lubos na namutla.
Sa pagkakataong iyon, parang inalis na sa kanya ang kanyang kaluluwa. Mukha siyang bangkay na puti. Si Percy at Nim ay parang na-freeze sa pwesto. Napanatili nila ang kanilang mga naunang paninindigan. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga ekspresyon ay ligaw. Para silang sinampal sa mukha. Si Percy sa partikular ay halos huminto sa paghinga. Ang mga talakayan sa kanilang paligid ay hindi nakaapekto sa kanilang matigas na ekspresyon. Ang lugar ay ganap na kaguluhan. Ang ingay ay naging dahilan ng pag-iling ni Jack sa inis, na pilit na kinalma ang sarili. Alam niyang mag-iiwan siya ng malalim na impresyon sa lahat ng naroon. Ikakalat ang kanyang pangalan kung saan-saan, ngunit wala na siyang pakialam doon. Kabanata 3789. May mga bagay na kailangan niyang gawin. Kung hindi niya sinamantala ang mga pagkakataon sa harap niya, kung gayon siya ay magiging isang tanga. Huminga siya ng malalim at pilit na pinapalabas lahat ng ingay sa paligid. Nakatuon lang siya sa tatlong ulo na pilak na sawa na galit na gumugulong sa paligid. Hindi pa rin iyon ang katapusan. Pinilit ni Jack ang sarili na huminga muli ng malalim nang magsimula siyang muling bumuo ng mga seal. Para maiwasan ang dalawang iyon na maglunsad ng sneak attack, hindi na niya ginamit muli ang Soul Sky, ngunit ang upper ultimate god rank technique, Destroying the Void. 100 Soul Sword ang na-material sa hangin. Sa isang palakpak ng mga kamay ni Jack, ang Soul Swords ay nagsanib sa isang napakalaking espada. Sa sandaling iyon, ang Destroying the Void ay napakabilis. Nakontrol pa ito ni Jack kaya hindi ito nag-aksaya ng anumang enerhiya. Muling sumugod si Jack. Ang Soul Sword ay tumunog sa hangin habang ang enerhiya ng kaluluwa sa loob ay galit na nagsanib. Sa pagkakataong iyon, ang tatlong ulo na pilak na sawa ay sobrang sakit na kaya na lamang nitong mamilipit sa lupa. Ang Soul Burst Ring ay isang soul attribute attack pa rin. Matapos sumabog ang tiyan ng sawa, ang kinakaing unti-unting enerhiya ng kaluluwa ng Soul Burst Ring ay tumago sa katawan ng sawa, na siyang pinagmula ng lahat ng sakit nito. Ang kaluluwa nito ay patuloy na kinakain, dahilan upang hindi ito makabuo ng anumang makatwirang pag-iisip. Kahit na nasa harapan nito ang panganib, hindi ito makapag-react. Nang nasa tapat na siya ng Silver Python na may tatlong ulo, sumulong si Jack, at ang Soul Sword ay tumusok sa pinakagitnang ulo ng sawa. Sa sandaling ito ay tumusok sa noo ng tatlong ulo na pilak na sawa, ang Soul Sword ay parang biglang dumaloy sa katawan ng sawa. Nagsimulang manginig ang napakalaking katawan ng sawa. Agad na umatras si Jack, ayaw niyang matamaan ang napakalaking frame nito. Ang sawa ay patuloy na namimilipit sa lupa noon, ngunit ang mga galaw ay limitado. Sa pagkakataong iyon, tila nabaliw ang sawa. Gulong-gulo ang katawan nito na parang itinapon sa mainit na mantika. Nanginginig ang lupa dahil sa paggalaw nito, at nabuo ang ilang bunganga. Nabalot muli ng kakaibang katahimikan ang mga manunood. Ang lahat ay ganap na nakatutok sa namimilipit na sawa, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Iyon ay dahil ang sawa ay nagsimulang bumagal hanggang sa ito ay tumigil sa paggalaw. Sa sandaling iyon, alam ng lahat na patay na ang sawa. Akala nila ay magiging isang mapait na laban ito, ngunit mabilis itong natapos. Si Jack ay nag-iisang humarap sa halimaw. Naramdaman na lang ng lahat na hindi sila makapaniwala sa nangyari kahit na personal nilang nasaksihan ito. Oh my gosh! Kunutin mo ako! I have to be dreaming. Kung hindi ako nananaginip, hindi ko talaga maipaliwanag lahat ng nakita ko. So this guy was not bragging at all. He really managed to do it, we just didn't believe him. No wonder he had the confidence to go against Star Continent. Kung ganoon ako kalakas, hindi rin ako matatakot. Unti-unting nag-react ang lahat. Ang lahat ng kanilang paghamak kay Jack ay naglaho salamat sa mga kasanayang ipinakita niya. Hindi dahil hindi maarak ang mga kilos ni Jack, hindi lang nila masabi kung gaano siya kalakas. Si Jack ay hindi naging mayabang ngunit kumikilos lamang ayon sa nararapat. Hindi siya baliw, siya ay hindi kapani-pani walang tiwala sa kanyang mga kakayahan. Kabanata 3790. Talagang mayroon siyang kakayahan na labanan ang halimaw ng mag-isa at nagtataglay ng mga kasanayan na magbibigay daan sa kanya upang labanan ang Star Continent. Kahit na wala siyang susuporta sa kanya, hindi niya kailangang matakot sa anumang hamon mula sa Star Continent sa kanyang mga husay. Kahit na ang pinakamalakas na tao mula sa Star Continent ay hindi makakapantay kay Jack. Bago ito, lahat ay pinagtatawanan si Jack, iniisip kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob na gawin ang lahat ng kanyang ginawa. Lahat ng iyon ay nawala. Wala nang nagtanong kahit isang bagay na sinabi ni Jack. Kahit na si Jack ay mula sa isang ikatlong baitang mundo, ang mga mandirigmang iyon mula sa ikalawang baitang mga mundo ay hindi maglalakas loob na tanungin ang isang bagay na sinabi niya. Iyon ang kapangyarihan ng malakas. Sila ang tunay na langgam sa mata ni Jack. Wala man lang silang karapatang tanungin si Jack. Napalunok muli si Rowan.
Nanginginig ang mga mata niya at nanlamig siya sa kinatatayuan. Sa pagkakataong iyon, sobrang gulat na gulat siya sa lahat ng nangyari. Si Randall ay halos pareho. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na ang sitwasyon ay ganap na nagbago. Ang posisyon ng mandaragit at biktima ay inilipat. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumingon si Jack kina Rowan at Randall. Naaalala mo pa ba ang hiling ko kanina? Hinayaan mo akong hamanin ang halimaw na mag-isa, kaya bibigyan kita ng pagkakataon na harapin ang mga bagay-bagay sa iyong sarili. Siyempre, ang pagbabagong ito ay aabot lamang sa isang tao. Kalmado ang tono ni Jack na para bang may pinag-uusapan na hindi dapat banggitin. Gayunpaman, napakalakas nito sa pandinig ng lahat ng nakarinig noon. Kanina, akala nila ay baliw na baliw lang si Jack para sabihin ang lahat ng iyon. Sa wakas ay napagtanto nila na si Jack ay hindi nagyayabang. Sila ay naging mangmang. Ang taong ito ay hindi kailanman itinuturing na ang iba pang dalawa ay nagkakahalaga ng kanyang pansin sa lahat. Tinakpin ng isang manunood mula sa ikalawang baitang mundo ang kanyang bibig at bamulong. Natatandaan pa ba ninyong lahat ang sinabi niya noon? Kahit na mag-sign up ang tatlo pa, hindi siya matatakot. Akala namin ay baliw lang siya para sabihin ang isang bagay na walang katotohanan. Mukhang nagsasabi lang siya ng totoo. Hindi pa nag-sign up si Nim, at si Jack pa nga ay parang nakaramdam siya ng awa. Hindi pa namin maintindihan kung bakit noon at naisip na kailangan niyang umarte. It turns out, he really was regrets na hindi niya kayang patayin silang tatlo ng sabay-sabay. Ang mga salitang iyon ay parang paalala sa lahat. Ang naunang alaala ay naglalaro sa kanilang lahat. Iyong mga eksenang naging biro sa kanila ngayon ay parang mga tanga. Sila ang naging clown sa buong panahon. Hindi katakatakang hindi nagbago ang ekspresyon ni Jack kahit ano pa ang sabihin ng iba. Palagi siyang mukhang confident. Hindi naman sa magaling siyang umarte, masyado lang silang ignorante. Itinuring nila ang isang hiyas bilang isang bulok na bato. Sino siya? Posible ba talaga na wala tayong kakilala na ganoon kalakas? Wala siyang anumang mga espesyal na simbolo sa kanya, kaya dapat ay mula siya sa isang ikatlong baitang mundo. Gayunpaman, alinman sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo na sapat na malakas ay dapat nakilalanin nating lahat. No one fits his profile at all. Kahit nakamask siya, hindi bagay sa isang tao ang nakikita ko. Sino nga ba siya? Baka mas malakas siya kay Seymour. Sino ang nakakaalam? Gayunpaman, kahit na sino siya, siya ay ganap na nasa nangungunang tatlong sa lakas, marahil kahit na unang lugar. Nang sinabi iyon, nanginginig ang boses ng taong iyon. Walang inaasahang magkakaroon ng ganoong kalaking plot twist ang pinapanood nilang palabas. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng dating kay-abangan ni Rowan. Nakatingin siya kay Jack nang may paghamak at pangungutya sa buong panahon. Kung tutuusin, akala niya ay may kakayahan lang si Jack na magyabang. Kabanata 3771. Sinampal siya ng realidad sa mukha ng sobrang lakas. Hindi niya ito matanggap at hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Ang mga salita ni Jack ay pumukaw sa kanyang mga alaala. Namutla agad ang mukha ni Rowan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sandaling iyon, at nakaramdam pa siya ng takot sa kanyang puso. Nilinggan niya si Randall. Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Randall habang tumigas ang kanyang katawan. Siya ay ganap na alerto, handa sa anumang mangyari. Talagang isa siyang nirerango sa top 15. Kahit gulong-gulo na ang puso niya, at hindi niya matanggap ang lahat ng nangyari, tama pa rin ang naging reaksyon niya. Gaano man kahanga-hanga ang mga resulta na natamo ng taong nasa harapan niya, gaano man ito kagulat, kaaway pa rin siya. Iyon ay isang bagay na hindi na mababago. It was an irrevocable reality after all the conflict kanina. Tumigil ka. Biglang narinig ang boses ni Percy mula sa karamihan. Sa pagkakataong iyon ay tumayo na si Percy at sumisigaw sa mismong stage. Masyadong malakas si Jack. Kahit na siya ay nasugatan, Randall at Rowan ay wala sa kanya. Kung gugustuhin ni Jack, makakayanan sila ni Jack sa loob ng 5 segundo nang walang anumang issue. Si Percy ay hindi basta-basta nakamasid sa pagkamatay ng kanyang mga kapwa-alagad. Ito ay magiging isang hindi kapani-paniwalang pagkawala sa kanyang angkan. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi tumitingin kay Percy. Sa halip, tumingin siya sa silver python na may 3 ulo. Hindi na gumagalaw ang sawa, ngunit alam ni Jack na hindi pa rin ito patay. Kanina lang siya nagpigil, kontrolin ang kapangyarihan ng Destroying the Void at hindi tuluyang nilalamon ang kaluluwa ng silver python na may 3 ulo. Sa halip, kinain na lang niya ang karamihan. Hanggat sinubukan ni Jack na kontrolin ito, malamang natatagal ang sawa ng 5 minuto bago ito mamatay. Ginawa niya iyon dahil gusto niyang kaladkarin ang susunod na laban, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon na lang ang paninindigan ni Percy. Gayunpaman, ito ay isang ganap na makatwirang bagay na dapat gawin. Ang sitwasyon ay ganap na nagbago.
Walang paraan na manatiling tahimik si Percy. Tumawa si Jack habang malamig na tumingin kay Percy. Sa pagkakataong iyon, hindi na naglakas loob si Percy na tingnan si Jack ng masama tulad ng ginawa niya noon. Kahit na napagtanto niya na may mali, hindi niya kailanman itinuring na banta si Jack noon. Palagi niyang iniisip na ang mga bagay ay nasa kanyang kontrol. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Malamig na sabi ni Jack, "Am I supposed to stop just because you said that? Sino ka sa tingin mo?" Hindi ito ang unang beses na nagsabi si Jack ng ganoon. Magalit sana si Percy bago ito. Hindi man niya ipinakita, nagalit talaga si Percy, pero this time iba na. Ang mga kasanayan ni Jack ay talagang nagpapahintulot sa kanya na huwag pansinin ang lahat. Huminga ng malalim si Percy habang pinakalma ang sarili, "I was ignorant kanina. I should not offended you. I apologize. Please stop. Everything before this is settled. Wala ka ng problema sa Star Continent." The moment that said, tumawa ng malakas si Jack bago pa man makapag-react ang sinuman. Nakakatuwa lang ang mga salitang iyon. Ngumisi si Jack habang sinasabi, "Hindi mo ba naisip na biro ang sinasabi mo? Kapag ang sitwasyon ay kapaki-pakinabang sa iyo, gagawin mo ang lahat ng gusto mo. Kung hindi ako ganito kalakas, hihilingin mo bang itigil ang labanan na ito? Kung matalo mo ako, itutuloy mo. Kung hindi mo kaya, dapat tumigil ang lahat. Sino sa tingin mo lahat kayo? Sa tingin mo ba kami ay tanga?" Namula ang mukha ni Percy dahil doon, at may tawanan sa kanilang paligid. Gaya nga ng sinabi ni Jack, talagang inisip ni Percy na lahat ng iba ay tulala. Malamig na pagpapatuloy ni Jack, "Is everything supposed to be settled just because you said so? You talk as if you are the one out. Ikaw ang unang naghamon sa akin. Ang mga upuan ng manunood ay napupunta sa mga naghihintay, ngunit ikaw. Sinubukan mong pilitin ang iyong paraan at ang hindi pagbibigay sa iyo ng upuan ay isang pagkakasala sa iyo. Ikaw ang nanakit sa akin, at ngayon sa tingin mo makakaalis ka na lang." Kabanata 3772. Lahat ng sinabi ni Jack ay umalingaw-ngaw sa puso ng iba. Mula nang magbukas ang Whirling World, ginawa ng mga mandirigma ng Star Continent ang lahat ng gusto nila. Naggrupo sila at siniguro na ang sinumang makasakit sa kanila ay magdurusa. Unti-unting nasanay ang lahat, at naging isang hindi nakasulat na tuntunin na huwag sakta ng mga mandirigma mula sa Star Continent maliban kung talagang kinakailangan. Iyon din ang naging paraan ng mga mandirigma mula sa Star Continent. Katulad ng nangyari noong araw na iyon. Sa sandaling pumasok sila sa capture hall, kumilos sila gaya ng nakagawian, na pinababayaan ang iba ng mga upuan para sa kanila. Karaniwan, iyon ay isang hamon sa karangalan ng sinumang mandirigma. Gayunpaman, karamihan sa mga mandirigma ay walang nagawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang Star Continent ay kumilos ng labis na parang mga maniniil, at hindi sila kailanman nagpaubaya. Sa sandaling may mga tingin sila sa isang tao, ang taong iyon ay patuloy na tatarget hanggang sa mapilitan silang umalis. Gayunpaman, natitised sila sa isang mahigpit na kalaban sa pagkakataong ito. Huminga ng malalim si Percy habang inaayos ang sarili. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kagalit. Sa tuwing kausap niya si Jack, pakiramdam ni Percy ay sasabog siya sa susunod na sandali. Kahit na nakita na niya kung gaano kalakas si Jack, halos mawalan pa rin siya ng kontrol sa galit. "So you insist to face US until the end. Think about it clearly. I'm not threatening you, I'm just trying to reason with you." Nagbigay si Percy ng isang dahilan na ikinamangha ng iba. Sa wakas ay nakita nila ang araw na ang Star Continent ay mga tuwiran sa ibang tao. Bago ito, hindi sila kailanman naging makatwiran. Sa partikular, ang mga mandirigmang iyon na nasa mataas na Star Continent ay gumawa ng mga bagay ng walang takot, ginagawa ang anumang gusto nila. Ito ay isang bagay na talagang nagdulot ng labis na kalungkutan sa karaniwang mandirigma, ngunit talagang sinusubukan nilang maging makatwiran sa araw na iyon. Sumimangot si Jack, "You're trying to reason with me. Anong dahilan ang pag-uusapan? Hindi ba't napagkasundoan na natin ang lahat bago ito? 10 seconds to fight. As long as I can walk away from the stage, everything between us is settled." Baka nakalimutan mo na yon. You made things very clear now. Nagdilim ang mukha ni Percy, nakaramdam ng takot. Tama si Jack, sinabi ni Percy ang lahat ng iyon. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kabilang partido ay napakalakas bago ito. Ang isang bagay na kasing lakas ng tatlong ulo na Silver Python ay napakadaling nahawakan, lalo na sina Rowan at Randall. Nandyan man si Nim para tulungan sila, hindi pa rin mapapantayan ni Jack ang tatlo. Higit pa rito, ang kasunduang iyon ay nakatarget kay Jack. Iyon ay dahil naisip ni Percy na ang 10 segundo ay higit pa sa sapat upang matalo si Jack sa 1 pulgada ng kanyang buhay.
Si Jack ay magiging isang piraso na lamang ng karne na naghihintay sa kanilang katayin. Gayunpaman, ang sitwasyon ay lubhang nagbago. Sa halip ay naging biktima sila. Kumuyam ang mga ngipin ni Percy, of course, I remember. However, just think about it. Kung talagang aatake ka, talagang gagawa ka ng kalaban sa Star Continent. Kahit na nagkaroon tayo ng verbal spats, meron. Walang aktwal na pagkalugi. Basta hindi ka umatake, I'll assure you that things will clear between us. It'll be as if we've never met. If you are not happy with that, I can offer you a huge reward. Kabanata 3773. Iyon na ang pinakakayang gawin ni Percy. Laging ginagawa ng Star Continent ang anumang gusto nila. Maliban sa kung ano ang nangyayari, hindi na siya kailangang gumawa ng anumang konsesyon. Kahit na sinabi ni Percy ang lahat ng iyon ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng pagiging mali ay gumapang sa buong katawan niya. Kinasusuklaman niya si Jack sa mga sandaling iyon, ngunit wala na siyang magagawa. Iyon lang ang paraan para mabawasan niya ang kanilang pagkalugi. Hindi napigilan ni Jack ang pagtawa nang marinig ang sinabi ni Percy. Tumingin siya kay Percy na may mapanuksong ekspresyon, hindi mo ba naisip na biro ang ginagawa mo? Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa mga gantimpala mo? Kung wala akong kakayahan, papakawalan mo ba ako ng kaunting kabayaran? Sabi mo verbal spats lang tayo. Totoo, pero gusto mo akong patayin dahil doon. Don't tell me na sumama ka sa akin sa entablado na may planong turuan lang ako ng kaunting aral sa 10 segundong iyon. Sa sobrang galit ni Percy nanginginig ang mga kamay. Hindi niya magawang sagutin si Jack. Mula sa pananaw ni Jack, ito ay talagang isang kumpletong pangungutya. Tama lahat ng sinabi ni Jack. Hindi alam ni Percy ang isasagot. Palakpakan na sana ng mga manunood si Jack ng mga sandaling iyon. Lahat ng sinabi ni Jack ay parang pagpapatunay sa kanila. Kung hindi lang siya malakas ang loob, baka madala siya sa sinabi ni Percy, pero hindi ganoon si Jack. Hindi siya mahuhulog sa iniaalok ni Percy. Isang mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo ang nanunuya at nagsabing, isa si Percy sa mga taong nag-iisip na siya lang ang pinahihintulutan na itapon ang kanyang timbang. Ano man ang gawin niya sa iba, nasa tama siya. Sa sandaling may lumaban, iisipin niyang sila ang may kasalanan. Tiyak na mahilig siyang magsalita. Sinasabi niya na hindi ito isang pagbabanta, ngunit sa tingin niya ba lahat tayo ay tulala? Hindi ba't ganito lang ang karaniwang operasyon ng Star Continent? Kung nasaktan nila ang isang tao na hindi nila kayang gawin, susubukan nilang iwasan ito. Karaniwang hindi gusto ng tao ang gulo, kaya nakakalimutan na nila ito. Napaka-scummy. Unfortunately, parang wala namang pakialam tong lalaking to. Feeling niya siguro nasa ilalim niya ang Star Continent. It makes sense din. If I had his skills, I wouldn't care about Star Continent also. Anyone who cause him trouble will have his wrath upon them. It's not like he's weaker than them at all. Pakiramdam ni Percy ay mababaliw na siya sa galit. Tumaas ang boses niya, Jack White. That should be your real name, right? I've heard of this name. As long as I look into it, I'll find out everything about you. Alam kong hindi ka matatakot sa amin sa husay mo, pero may mga bagay ka rin na kailangan mong gawin. Hindi ba sayang ang oras na pag-aawayan mo kami? Basta't pabayaan mo silang dalawa, madali lang pag-usapan ang lahat. Nakataas ang kilay ni Jack habang mayabang na nakatingin kay Percy. Kahit sa puntong ito, nagsasalita pa rin si Percy na para bang may advantage siya kay Jack. Kahit na mukhang sinusubukan ni Percy na makipag-ayos, hindi niya binibigyan si Jack ng anumang silid para gawin iyon. Sinusubukan lang niyang isuko si Jack sa pamamagitan lamang ng pag-atres ng isang hakbang. Ito ay isang kumpletong biro. Sumimangot si Jack at sinabing, kung may kakayahan ka, lumapit ka sa akin. Gayunpaman, lilinuin ko ang mga bagay-bagay. Hanggat patuloy kang lalapit para sa akin, siguraduhin mong laging alerto ka. Hindi ako magpipigil sa aking paghihiganti. Kabanata 3774. Pagkasabi niya nun, tumigil siya sandali at nanlamig ang tono niya. Pagpapatuloy niya, naaalala mo pa ba yung sinabi mo sa akin noon? Naaalala mo pa ba kung paano mo ako kinukutya? Sabi mo may spot tayo, pero lagi kang nag-uumpisa. Meron ding dalawang to. Tinuro ni Jack sina Randall at Rowan, kung hindi ko kayang protektahan ang sarili ko, papakawalan ba nila ako? Lalo na itong si Rowan, bakit siya nag-sign up? Hindi ba halata ang lahat? Dahil iyon ang kaso, bakit ko sila bibitawan? Sa sandaling sinabi niya iyon, nakabuo si Jack ng ilang mga sil na sumanib sa hangin. Isang gray na sirang espada ang lumitaw sa harap ni Jack. Nang makita nila iyon, lahat ay napabuntong hininga, hindi makapaniwala na si Jack talaga ang susunod. Kahit anong sabihin ni Percy, hindi magbabago ang desisyon ni Jack.
Nanlaki ang mga mata ni Percy, "Don't you dare." Ngumisi si Jack, hindi man lang lumilingon habang sinasabi niya, "Bakit hindi ako?" Kinasusuklaman ni Jack ang mga mapangahas na ganyan. Malinaw na sila ang mali, ngunit kapag ang mga talahan na yan ay binaligtad, sila ay gagawa ng isang grupo ng mga dahilan. Pakiramdam niya ay isa itong kumpletong biro sa tuwing nakakarinig siya ng mga ganoong bagay at mas lalo siyang nagagalit. Ang daming sinabi ni Percy, mas malamang na paalisan ni Jack ang dalawa. Madilim ang ekspresyon ni Randall ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala na haantong sa ganito ang mga pangyayari. Sa sandaling iyon, naka-full alert pa rin siya. Gayunpaman, kahit na siya, wala pa rin siyang kumpiyansa na harapin si Jack. Ang laban ng iyon kanina ay malinaw na ipinakita sa kanya na kaya ni Jack na bumukas ang tiyan ng Silver Python na may 3 ulo. Kahit nataasan niya ang kanyang mga kasanayan ng 3 beses, hindi siya magkakaroon ng kakayahang gawin ang parehong. Habang iniisip ito ni Randall, mas lalo siyang natakot. Gayunpaman, alam niya na hindi makakatulong sa kanya ang takot. Kung hindi sila makakahanap ng paraan upang harapin ang sitwasyong ito, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Pinilit ni Randall na kumalma. Gagawa siya ng paraan. Marami na siyang napagdaan ng mahihirap na sitwasyon sa kanyang daan para makarating sa kinaroroonan niya. Malalagpasan din niya ito. Sari-saring ideya ang bumungad sa isipan ni Randall. Nilinggan niya ang 3 ulo na Silver Python na nasa lupa pa rin. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na malamang na buhay pa ang sawa. Kung hindi, ang sawa ay naging purong enerhiya at na-reabsorb. Mawawala ang harang sa loob ng 10 segundo pagkatapos na bumalik sa enerhiya ang sawa. Buhay pa rin ang 3 ulo na Silver Python hindi dahil sa masyadong mahina ang pag-atake ni Jack. Si Jack ay malinaw na pinapanatili itong buhay sa layunin. Ayaw niyang mamatay ang sawa dahil gusto niya ng sapat na panahon para harapin sina Randall at Rowan. Huminga ng malalim si Randall. Dahil iyon ang kaso, kung gayon ang sawa ang naging susi sa pagharap sa sitwasyong ito. Hanggat kaya niyang patayin ang 3-headed Silver Python na iyon, ito ay magiging purong enerhiya at maa-absorb sa array. Pagkatapos, kailangan lang niyang kumapit ng 10 segundo para mabuhay. Lumingon si Randall kay Rowan, "Iwan mo na ako, tumakbo ka na lang. Siguradong mauuna sa akin ang lalaking to." Nagpanik si Rowan doon, "Gusto mong makipaghiwalay? Di ba suicide lang yon? Kung magkatrabaho silang dalawa, baka matagalan silang magtagal. Gayunpaman, kung maghiwalay sila, mas mabilis silang mamatay laban kay Jack." Kabanata 3755. Huminga ng malalim si Randall, at nagmamadaling nagsalita, "Kalimutan mo na yan. Gawin mo lang ang sinasabi ko." May sasabihin pa si Rowan, pero napatigil siya sa matinding titig ni Randall. Napatingin si Jack sa kanilang dalawa na nag-uusap at hindi nagpakita ng kahit anong emosyon. Hindi rin siya nagmamadaling umatake. Para siyang pasang pinaglaruan ng daga habang kalmadong nakatingin sa kanilang dalawa. Kumunat ang noo ni Randall bago siya tumingin kay Jack. Nakalipat na siya sa wakas. Inilipat niya ang kanyang tunay na enerhiya sa ilalim ng kanyang mga paa, at isang alon ng berdeng enerhiya ang nakapalibot mga paa ni Randall. Susunod. Talagang natutunan ni Randall ang isang diskarte sa bilis. Maraming mga mandirigma sa itaas na hanay ng mga kasanayan ay karaniwang natututo ng ilan para sa kapakanan ng pangangalaga sa sarili. Ang mga diskarte sa bilis ay walang nakakasakit na kakayahan, ngunit ang mga ito ay hindi kapani-pani walang mahalaga sa mga mahahalagang sandali. Agad siyang umangat sa ere, hindi si Jack ang pakay niya, kundi ang Silver Python na may 3 ulo na nakahandusay sa lupa. Sa totoo lang, hindi malayo ang sawa kay Jack. Gayunpaman, biglang kumilos si Randall. Ilang saglit lang ay nasa harap na siya ng Silver Python na may 3 ulo. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw habang siya ay bumubuo ng mga selyo. Ang mga sil ay namuo at naging isang pilak na liwanag na nasa paligid ng mga kamay ni Randall. Ang mga kamay ni Randall ay nabalot ng pilak na ilaw, at nabuo ang isang hugis ng kalansay. Nagsimulang magmukhang kuko ang kanyang mga daliri. Iyon ang pamamaraan ni Randall, ang Tornado Claw. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Randall ang lahat ng iba pa. Isa lang ang nasa isip niya na patayin ang 3 ulo na Silver Python at tapusin ang laban. Hanggat namatay ang sawa, may pagkakataon pa siyang mabuhay. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at ang kanyang mga daliri ay bumuo ng isang Silver Claw. Hinampis niya mismo ang leeg ng Silver Python na may 3 ulo. Sa pagkakataong iyon, wala nang malay ang sawa. Kahit may panganib na darating para dito, hindi pa rin ito kumikibo. Ang leeg ng sawa ay hiniwa ng kanyang kuko. Nagsimulang umagos ang dugo, at napatay ng kanyang laslas ang sawa. Ang 3 ulo na pilak na python ay nagsimulang kuminang ng lila at ang katawan nito ay hinigop ng hanay pagkatapos noon. Walang inaasahan na si Randall ang papatay sa sawa sa huli.
Maging si Randall ay nadama na ang sitwasyon ay walang katotohanan. Hindi niya akalain na siya ang papatay sa halimaw na iyon sa huli. Iba ang tingin sa kanya ng lahat, at magagamit niya ang kanyang life points para makakuha ng mahahalagang kayamanan. Gayunpaman, kahit na namatay ang sawa sa kanyang mga kamay, wala siyang makukuha. Walang ibang titingin sa kanya, at wala siyang makukuhang life points. Gayunpaman, ang mga kaisipang iyon ay lumabas lamang sa isipan ni Randall sa loob ng maikling sandali bago sila itinapon sa isang tabi. Ang kanyang kaligtasan ang pinakamahalaga sa sandaling iyon. Matapos patayin ang 3 ulo na silver python, hindi siya nag-antala kahit isang sandali habang siya ay tumakas patungo sa hadlang, sinusubukang humiwalay kay Jack. Ayaw niyang harapin si Jack kaya tumakbo siya. May speed technique siya, at sapat na iyon para takasan si Jack. Gayunpaman, sa sandaling nakatakas siya ng 5 metro ang layo, sumabog ang kanyang protection na kalasag. Isang hindi kapani-pani walang pakiramdam ng panganib ang naging sanhi ng kanyang panginginig. Hindi man siya lumingon, alam niya ang nangyayari. Sa sandaling iyon, hindi niya pinansin ang lahat ng iba pa habang siya ay galit na tumakas. Sa kasamaang palad, ginamit ni Jack ang mga batas ng kalawakan habang siya ay umaatake. Gaano man kabila si Randall, hindi niya maiwasan ang Broken Soul Blade. Ang matinding sakit ay nawasak ang kanyang buong katawan. Ang sakit ng kanyang kaluluwa na kinakain ay naging dahilan ng pag-iyak ni Randall. Kabanata 3796. Bumagsak siya mula sa himpapawid at bumagsak ng malakas sa lupa. Nagkaroon ng malakas na putok, at wala nang pakialam si Randall sa hitsura niya. Nagsimula siyang kumadyot sa lupa na parang uod, patuloy na gumugulong sa paligid habang sumisigaw sa matinding paghihirap. Nang makita ang eksena, nanlaki ang mga mata ng lahat. Nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila ang eksena. Naalala pa nila kung paano kumilos si Randall na parang isang marangal na prinsipe nang pumasok siya sa capture hall, ngunit para siyang pulubi sa tabing kalsada ng sandaling iyon. Susunod, ilang tao ang nakipaghiwalay sa malamig na pawis. Kahit na alam nila na si Jack ay hindi isang taong walang laman na pangako, at tiyak na babayaran niya ang Star Continent ng mabigat na presyo, ang marinig ito ay iba sa nakikita nito. Ito ay ilang beses na mas nakakagulat. Nakita ni Rowan ang eksenang iyon at natigilan sa kinatatayuan. Nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa pagtakbo. Bagkus, napagtanto niya na wala itong kabuluhan kahit gaano pa siya kabilis tumakbo. Ang pag-atake at bilis ni Jack ay hindi dapat maliitin. Higit pa rito, hindi pa siya naging katugma ni Randall. Sa harap ng kabilang partido, siya ay marupok tulad ng isang piraso ng papel. Nanlaki ang mga mata ni Rowan habang nakatingin kay Randall na patuloy na gumugulong sa lupa. Si Randall ay palaging isang taong nagmamalasakit sa kanyang imahe, kapwa sa kung paano siya kumilos at kung paano siya magsalita. Kahit na siya ay galit hanggang sa limitasyon, pananatilihin niya ang kanyang karaniwang kilos. Gayunpaman, ang katotohanan na si Randall ay kumikilos ng ganoon ay nangangahulugan na ang sakit ay isang bagay na hindi kayang hawakan ni Randall. Kung hindi yun ang kaso, walang paraan na papayagan ni Randall ang kanyang sarili na malagay sa kalunos-lunos na kalagayan. Lumunok si Rowan, wala man lang lakas ng loob na tingnan si Jack ng mga sandaling iyon. Sa isip niya, si Jack ay isang masamang demonyo na diretso sa impyerno. Hindi huminto ang masamang demonyong iyon. Nagtaas siya ng kilay at dahan-daang naglakad papunta sa gilid ni Randall. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nagpanik si Percy. Stop. Don't you dare attack again. I won't let you off. You'll definitely pay the price. Kahit mamatay ako, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng mabigat na presyo. Hindi napigilan ni Jack na matawa nang marinig iyon. Hindi man lang niya binalik ang kanyang ulo habang sinabing, I will say the same thing again. If you dare to target me, then I'll make sure you pay. If you have the skills, then come to me. We'll see who pays the iron price in the end. Pagkasabi niya nun ay hindi na siya sumagot kay Percy. Tumayo siya sa tabi ni Randall at tumingin kay Randall na gumulong-gulong sa lupa sa napakalungkot na paraan. Ang sakit ng pagkawatak-watek ng kanyang kaluluwa ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin kahit gaano pa kalakas ang kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, nawala na ni Randall ang lahat ng katwiran mula sa pagpapahirap. Siya ay nasa isang ganap na baliw na estado. Kung hindi kontrolado ni Jack ang kapangyarihan ng Broken Soul Blade, namatay na si Randall. Napaawang ang labi ni Jack habang inilabas ang kanyang espada. Mabilis niyang pinutol ang mga paa ni Randall, at mabilis na natagpuan ng katawan ni Randall ang sarili nitong hindi na makagalaw. Hindi na niya makontrol ang sarili niyang mga paa. Lumuhad si Jack at ang kanyang tunay na enerhiya ay lumundag pasulong. Sa harap ng lahat, tumama si Jack sa kaibuturan ni Randall, at sumabog ang tunay na enerhiya ni Randall. Inalis ni Jack ang lahat ng kapangyarihan ni Randall. Nang tingnan iyon, nagsirit ang lahat. Masyadong malupit si Jack.
Hindi lang niya pinutol ang mga paa ni Randall, kundi inalis din ang kapangyarihan ni Randall. Para sa isang mandirigma, ang pagkawala ng kanilang kapangyarihan ay mas masahol pa sa kamatayan. Karamihan sa mga mandirigma ay nagnanais ng kapangyarihan ng higit pa sa kanilang sariling buhay. Kung wala ang kanilang kapangyarihan, mawawalan sila ng kanilang mga posisyon. Si Randall ay naging ganap na walang silbi. Kumaway si Jack, at nawala ang enerhiya ng Broken Soul Blade. Ang matinding sakit ay biglang nawala. Kahit na nasugatan pa rin si Randall, may malay siya. Unti-unti niyang nabawi ang kanyang pagiging makatuwiran, ngunit ang kanyang mga sigaw ng paghihirap ay mas malakas pagkatapos niyang gumaling. Kabanata 3777. Ang kanyang walang laman na kaibuturan ay naging sanhi ng pagkabaliw ni Randall. Natigilan si Percy. Nanlaki ang mga mata niya at nakakuyom ang mga kamao habang nakatitig kay Jack ng may galit. Kung nakakamatay lang ang tingin, 100 beses nang namatay si Jack. Sa kasamaang palad, walang anumang titig ang magagawa. Hindi pinatay ni Jack si Randall, ngunit malamang na mas mabuti para kay Randall ang kamatayan. Higit pa rito, hindi inisip ni Jack na ang kanyang mga pamamaraan ay malupit sa lahat. Kung hindi niya kayang protektahan ang sarili, mas malupit pa sana ang mga ito sa kanya. Masasabi nilang may sikreto siya, kaya tiyak na pahihirapan siya sa lahat ng kanilang makakaya. Sisiguraduhin nilang malalaman nila ang lahat ng magagawa nila tungkol sa kanya. Maaaring hindi gaanong nagsasalita si Randall, ngunit tiyak na isa siyang walang awa na tao. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang namatay dahil sa kanyang walang awa na pamamaraan? Deserve niya lahat ng nangyari sa kanya. Dahan daw ang tumayo si Jack bago siya tumingin kay Rowan. Nang maramdaman ang titig ni Jack, nanigas si Rowan. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Hindi dahil duwag siya, ngunit sadyang malupit ang naging kapalaran ni Randall. Hindi napigilan ni Rowan na umatras ng 2 hakbang. Ang kanyang paghinga ay naging sobrang galit na para siyang kuneho na nabigla. Nanginginig ang boses niya, "Don't come over. Don't you dare." Nakakatuwa ang mga salitang iyon, ngunit naiintindihan ng lahat ang nararamdaman ni Rowan sa sandaling iyon. Kung tutuusin, sa mga nangyari noon, hindi na siya matatahimik. Napaawang ang mga labi ni Jack, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo noon? Kung pumayag ka sa hiling ko, bibigyan ko ng pagkakataon ang isa sa inyo na magpakamatay. Gayunpaman, limitado lang ito sa isang tao. Naalala ng lahat ang mga salitang iyon. Sa puntong iyon, naramdaman nilang parang may mali sa ulo ni Jack na magsabi siya ng ganoon. Gayunpaman, tila walang nangyaring masama sa kanya, naalala niya ang lahat ng kanyang sinabi at ginawa. Biglang nakaramdam ng katawa ang lahat. Gayunpaman, ito ay hindi dahil kay Jack, ngunit sa kanilang sarili bilang marami sa kanila ay tumawa kay Jack para sa pagiging ignorante. Sinabi pa nila na baliw siya, at lahat ng ginawa niya ay walang katotohanan. Halos insulto nila si Jack na para bang walang halaga si Jack. Sa pagbabalik tanaw, lahat ng ginawa nila ay tila mga kumpletong clown. Malinaw na sila ang mga ignorante, ngunit sa halip ay kinukutya nila si Jack. Kakaibang tahimik ang mga tao, at wala man lang ng ahas na makipag-usap ng kahit ano. Pabigat ng pabigat ang paghinga ni Rowan habang umaatres, at napaatras pa sa harang. Sa pagkakataong iyon, bigla niyang isiniksik ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Kasabay nito, nawala ang hadlang, at ang lahat ay kalmado muli. Biglang tumawa si Jack, talagang mainitin ang ulo niya. Ang galing lang niyang magtampo, at talagang nakalimutan niya na aalis ang harang. Lahat ng nangyari kanina ay nasa 10 segundo. Sa huli, ang iba't ibang mga aksyon ni Jack ay ganap na nabasag ang kaisipan ni Rowan, na naging sanhi ng pagpapakamatay ni Rowan. Ang mga salita ni Jack ay parang paalala para sa lahat. Totoo iyon. Sila ay masyadong nabigla upang matindaan na ang hadlang ay mawawala. Sa sandaling mawala ang barrier, magsasara ang array, at magiging restricted area muli ang stage. Hindi man lang manggahas si Jack na umatake kahit gusto niya. Walang sino man ang makakagawa ng anuman. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ng lahat kung gaano nakakatakot si Jack. Maraming tao ang natakot kay Jack. Kabanata 3778. Mabilis na umakyat si Percy sa stage. Muntik na siyang magwala at atakihin si Jack nang tingnan niya ang mga kapwa-alagad, isa patay at isa sugatan. Kung nangyari iyon, ito talaga ang gusto ni Jack. Hindi na niya kailangan pang gawin, at si Percy ay gagawing abo ng whirling world. Naikuyom ng mahigpit ni Percy ang kanyang mga kamay. Pulang-pula ang mga mata niya habang nakatingin kay Jack na may kinang sa mga mata, "I swear. Kahit kailangan kong isuko ang buhay ko, hindi kita bibitawan. Sisiguraduhin kong babayaran mo ang halaga. I'll have you begging for mercy." Ilang beses nang nakarinig si Jack ng mga katulad na banta noon kaya hindi na siya naapektuhan nito.
Sa sandaling iyon, dumating din si Nim, na pumunta para tumawag ng reinforcements. Sa sandaling siya ay tumuntong sa kinatatayuan ng mga manunood, nakita niya kaagad si Rowan sa lupa na hindi gumagalaw, gayon din si Randall, na tuluyang nabaliw. Medyo naapektuhan iyon kay Nim. Agad siyang bumagsak sa lupa. Tumawa si Jack at sinabing, "Haha, hiniling mo ito." Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya pinansin ang mga baliw na lalaki habang nakatingin siya sa scroll sa hangin. May gintong liwanag sa balumbon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang numerong 10 sa tabi ng pangalan ni Jack, na nagpapakita na nakakuha siya ng 10 life points. Ang eksenang iyon ay nakaukit sa isipan ng lahat. Nasaksihan nila ang isang himala. May nakakuha talaga ng 10 life points. Iyon ay inaasahan. Sa labanan kanina, maliban sa huling suntok, napatay ni Jack ang 3 ulo na silver python ng mag-isa. Ang mga patakaran ng capture hall ay patas. Kahit na hindi si Jack mismo ang pumatay sa sawa, hindi ito malaking bagay. Ang 3 ulo na silver python ay nasa huling hininga. Kahit na walang ginawa si Jack, hindi na ito magtatagal. Ang pagkuha ni Jack ng 10 life points ay walang puwang para sa pagdududa. Nanlaki ang mata ng isang lalaking may tato sa braso at sinabing, "Naaalala mo pa ba kung paano sinabi ng lalaking iyon na sayang makakuha ng 7 life points? Hindi ko yun naintindihan noon, pero naiintindihan ko na talaga ito ngayon." Ang taong ito ay naglalayo ng 10 life points mula pa sa simula. Hindi lang niya makukuha ang first grade treasure, ngunit makukuha pa niya ang ikatlong baitang isa sa natitirang 3 life points. Maaari siyang makakuha ng 2 sa 3 reward. Nakakatakot lang iyon. Unti-unting napagtanto ng lahat na ito talaga ang sinabi ng lalaking iyon. Isang layunin lang ang nasa isip ni Jack sa simula, at lahat ng sinabi niya ay totoo. Halata sa sandaling ito na ang lahat sa kanila ay natabunan lamang ng kanilang pagtatangi, na ipinikit ang kanilang mga mata sa katotohanan. Akala nila na baliw lang si Jack. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim. Natagpuan niya ang kanyang sarili na walang masabi. Mula nang ipakita ni Jack ang kanyang tunay na kakayahan, ang lalaki ay natigil sa posisyon na iyon. Masyado siyang naapektuhan ni Jack. Hindi niya alam kung paano magre-react sa mga sandaling iyon. Kung ikukumpara, sina Lorraine at Mart ang hindi gaanong naapektuhan sa buong lugar. Alam nila ang kakayahan ni Jack, ngunit nabigla pa rin sila. Kaya lang hindi sila nabigla gaya ng iba. Nakuha ni Jack ang twin leaf heartgrass pati na rin ang isang phantom herb bago siya umalis ng capture hall ng mahinahon. Sa sandaling iyon, lubos na kinasusuklaman siya ng mga mandirigma mula sa Star Continent, ngunit para sa kaligtasan, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos bago nila naisip ang sitwasyon. Pagkaalis ni Jack sa capture hall, agad siyang nagpalit ng hitsura at nagsuot ng bagong kasuotan. Hindi dahil nag-aalala siya sa Star Continent, kundi dahil ang badge sa kamay niya ay nagbigay sa kanya ng isa pang tagubilin. Kailangan niyang magmadali, kaya gusto niyang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Sinamantala ni Mart at Lorraine ang pagkakataong mag-walkout ngunit walang nakapansin. Pagkatapos ng conflict sa Star Continent, hindi pa sila nakipag-interact ni Jack noon, kaya walang nakakaalam na kamag-anak sila ni Jack. Madaling umalis silang 3 sa capture hall. Dinala ng badge si Jack sa isa pang palasyo. Sa sandaling iyon, iba na ang itsura niya. Napatingin si Lorraine kay Jack sa takot. Nawala na siya ng gana na labanan si Jack. Nagtataka pa nga siya kung may kapareha ba si Jack sa lahat ng mga mandirigma sa Whirling World. Kabanata 3799. Tumangala si Jack sa Killing Hall na nasa harapan niya. Malaki rin ang Killing Hall, at ang plaza sa harap nito ay puno ng mga tao. Bahagyang umubo si Mart habang sinusulyapan si Jack. Siya ay nag-aalala na si Jack ay magtatanim ng sama ng loob sa kanila dahil sa kanilang kaduwagan noon. Kung ganoon ang kaso, talagang malaking kawalan ito para sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang pag-atres ay naging ganap na makatwiran. Kung tutuusin, wala siyang paraan para sabihin kung paprotektahan siya ni Jack. Kung si Jack ay hindi, kung gayon siya ay nasa malaking problema. Napaawang ang labi ni Mart, Jack, bago ito. Bago pa siya matapos, nagtaas ng kamay si Jack para pigilan siya, "It's fine. What you did was perfectly reasonable. There's no need to explain." Hindi naman nagalit si Jack dahil sa ginawa niya. Wala man lang siyang naramdaman. Kahit kailan ay hindi niya itinuring ang mga iyon bilang isa sa kanya, kaya hindi niya ito hahatakin. Kaya lang kailangan niyang isama si Lorraine, kung hindi, kailangan niyang patayin si Lorraine. Gayunpaman, wala siyang magawa sa restricted area pa rin. Hanggat mahusay na gumanap si Lorraine, hahayaan ni Jack na makalaya si Lorraine kapag umalis siya sa Violet City. Ang iba ay pareho. Hanggat ang dalawa sa kanila ay hindi nagdulot ng anumang problema sa kanya, kung gayon si Jack ay hindi magkakaroon ng anumang negatibong pag-iisip tungkol sa kanila.
Kung ikukumpara sa Capture Hall, ang Killing Hall ay may dobleng bilang ng mga mandirigma doon. Ang plaza sa labas ng bulwagan ay ganap na abala. Napakaraming tao ang nag-uusap sa isa't isa na may nasasabik na mga ekspresyon. Hindi nila alam ang mga alituntunin ng Killing Hall nang dumating sila, ngunit nagkaroon sila ng malabo na impresyon pagkatapos makinig sa lahat ng mga talakayan. Dalawang namatay sa huling laban. Isa lang ang nakaligtas, at medyo nasugatan din siya. It just feel not very worth it. This rate of death really makes me wary of taking part. Tanging above average warriors lang ang mag-iisip na sumali. Kung may skills ako sa level na iyon, matutokso rin ako. 15 pieces of purple gold. Katumbas ito ng 150 milyong spirit crystal. Naglalaway na ako sa iniisip ko lang. Tama, hindi katakataka na marami pa ring kalahok sa kabila ng dami ng namamatay. Gayunpaman, karamihan sa mga nag-sign up ay namatay sa loob. Kami, mga regular na mandirigma, ay nakikinabang ng malaki sa Violet City habang lumalawak ang aming abot tanaw at manatiling buhay. Sa sandaling iyon, isang malinaw na tunog ang narinig mula sa malayo, magsisimula na. Bilisan mo at pumasok. Mag-a-activate na ang transfer array. Pinutol ng boses na iyon ang lahat ng usapan. Ang mga mandirigma ay nagtipon-tipon sa paligid ng plaza na pawang lumundag sa Killing Hall. Sumunod din sa kanila si Jack. Sinakop ng mga nakatayong manunood ang 2/3 ng espasyo. 3 transfer array ang kinuha ang pinakamahalagang posisyon. 3 mandirigma ang nakatayo sa hanay ng paglipat, at lahat sila ay may scroll sa ibabaw nila. Ang 3 balumbo na iyon ay may parehong larawan sa mga iyon. Ano ba ang hirap this time? May malakas na tanong. Mabilis na sumagot ang isa pang tao, kung walang anumang sorpresa, dapat silang 3 ay nasa kahirapan sa itim na bakal. May nagreklamo, ang hirap na naman ng itim na bakal. Napakatagal na, at walang nang-ahas na hamanin ang bronze na kahirapan. The moment that said, biglang sinumpa ang lalaking iyon, makinig ka na lang sa sinasabi mo. Tingin mo ba ang malalakas ay tanga? Bakit nila itataas ito sa bronze na kahirapan ng walang dahilan? Pati ang itim na bakal na kahirapan ay pumatay ng napakaraming mandirigma. Sino ang maglalakas loob na itaas ito sa bronze na kahirapan? Kabanata 3800. Tiyak na mukhang nakakatakot ang mataas na rate ng kamatayan, at medyo marami ang tumanggo dito. Gayunpaman, ang ilan ay nagsalita tungkol dito. Sa huling laban, 3 ang pumasok at 2 ang namatay habang ang isa ay nasugatan ng husto. It really is not very worth it, but that was a special situation. Normally, isang participant lang ang mamamatay. Baka ma-injure yung iba na makakaligtas, pero hindi naman masama. Tignan mo na lang ang rewards. Syempre, maraming magsa-sign up. Tama ang taong iyon, at medyo objective din siya sa kanyang mga komento. Ang huling labanan ay talagang isang kumpletong pag-aaksaya, ngunit ito ay isang espesyal na sitwasyon sa grand scheme ng mga bagay. Ang rate ng pagkamatay ay karaniwang nasa 30%. Tutal, 3 lang ang pwedeng sumali sa bawat round. Higit pa rito, ang hindi kapani-paniwalang mga gantimpala ay malinaw para makita ng lahat. Nagdulot ito ng ilang mga mandirigma na matukso. Ang sino mang mandirigma na may tiwala sa kanilang sarili ay tiyak na isasaalang-alang ang paglahok. Muling sinabi ng nagrereklamo, huwag kang magmadaling husgahan ako. Hindi ako nagkakamali. Hindi naman siguro mga nagtaas ng antas sa bronze rank noon. Nagawa nilang mag-walkout na may dalang 25 pirasong purple gold. Iyon ay 25 piraso ng lilang ginto, hindi 25 espiritong kristal. Ang 25 piraso ng purple na ginto ay katumbas ng 250 milyong spirit crystal. Kahit na ang mga mandirigma na nasa tuktok ay maaaring walang gaanong kasama sa kanila. Napakaraming tao ang naantig sa mga gantimpala. Kahit alam nila na malaki ang posibilidad na hindi sila mananalo, at mamatay sila sa loob kung hindi pa rin nila makakalimutan. Tungkol sa napakagandang gantimpala, para silang mga isda na naaakit ng pain. Kahit na alam nila na maaari silang sumuko sa kanilang buhay, marami pa rin sa kanila ang kumakagat at halos sumuko na sa kanilang buhay. Si Jack at ang iba ay hindi pa nakakatingin sa mga alituntunin ng Killing Hall, ngunit nahulaan nila ang diwa nito mula sa mga talakayan sa kanilang paligid. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi inaasahan na ang mga gantimpala doon ay kakaiba. Ito ay isang malaking halaga ng mga kristal na espiritu. Ang mga nanalo ay maaaring madagdagan ang kanilang mga kapalaran ng ilang beses. Ang mga nawala ay magbabayad ng kanilang buhay. Marami ang namatay dahil dito, ngunit kakaunti pa rin ang nag-charge forward, galit na nag-sign up. Pagkatapos ng lahat, pinukaw ng mga nakatutuwang gantimpala ang kanilang impulsiveness. Ang ganitong malaking halaga ng mga espiritong kristal ay maaaring makakuha sa kanila ng maraming mapagkukunan.
Maaari silang bumili ng mga kayamanan na hindi nila maabot noon. Ito ay hindi tulad ng mga gantimpala na nakita nila bago ito. Kahit na nakuha nila ang mga kayamanan, kung hindi nila kailangan ang mga ito, kakailanganin nilang ibenta ang mga kayamanan para sa mga kristal na espiritu bago nila makuha ang mga mapagkukunan na gusto nila. Pinayagan sila ng Killing Hall na laktawan ang hakbang na iyon. Hanggat maaari nilang makuha ang mga gantimpala sa lugar, kung gayon kahit na ang pinakamababang gantimpala ay 150 milyong mga kristal na espiritu. Sapat na ang halagang iyon para makuha ang mga kayamanan na kailangan nila. Maaaring gamitin ng sinumang bahagyang mahihinang mandirigma ang mga kayamanang iyon upang lubos na mapabuti ang kanilang sarili. Maging si Lorraine ay kailangang huminga ng malalim para pigilan ang sarili. Binuksan na niya ang kanyang mga mata at naunawaan ang pagkakaiba niya sa lahat. Gayunpaman, tinukso pa rin siya ng mga gantimpala. Ang mga espiritong kristal ay mas kaakit-akit kaysa sa anumang kayamanan. Si Lorraine ay hindi kapani-paniwalang nasa sabik. Gayunpaman, alam niya sa kanyang puso kung gaano kabiro ang kanyang iniisip. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.